Okay, dito tayo sa isa pang video tutorial. Ang nasa itaas na inyong napanood kanina ay yung sa about expenses. Nakalimutan ko pa lang sinabi kanina doon sa expenses paano maglagay ng category. Okay? Dito lang po makikita sa admin. So yung admin lang ang makapag-modify doon sa expenses na ito. Punta tayo dito sa tinatawag dito sa expenses, tapos add category. Ito yung category, add nyo lang ito. So nandito lahat ng mga category. Okay? Dito lang kayo mag-add at mag-delete para magpakita dito sa selection dito sa combo box na ito. So sa admin ay full access siya. Meron siyang between amount, billing, expenses, statement, category, build, expense. Yan. Halimbawa yan, no? Kikita niya? One click lang, makikita mo na yung takbo ng iyong negosyo. So, by category, mayroon din at billing statement by date at mayroon din yung between amount. Okay? Now, ang pag-usapan natin dito ay yung attendance. Meron ding built-in na features itong water refilling station na attendance. Itong attendance na ito ay connected sa magiging sahod o payroll ng inyong mga staff o mga trabahador. So, ikaw na nasa cashier o kaya ay admin o sino man yung nandyan sa harap ng computer ay kayo na lang po ang maglagay ng attendance ng inyong mga tauhan. Halimbawa, pumasok na yung driver, i-click nyo na ito at sabihin alam naman nyo siguro kung ano ang kanyang pangalan at username. Okay? Kunyari si Abel, ay i-click mo lang itong time in. So, wala dito yung tinatawag na saan siya papasok. Okay? So, lalagyan natin yan. Back natin ito. Back. Ilagyan natin ulit yung ating username and password. Okay? Punta tayo dito sa admin. Mayroon ditong settings, working places. Click natin ito. Kunyari ito ay WRS POS 1. Halimbawa dito sa business na ito, sa site na ito. Okay? Save. Ngayon, balik tayo sa attendance. Pag click natin ng attendance, i-click natin si Abel kasi pumasok siya. Click time in, meron na siyang water refilling station o WRS POS 1. Ito yung place, lugar kung saan nag-time in o pumasok si Abel. Click natin ito, then nag-in na yun. Paano natin malaman? So, back tayo. Pasok natin yung username and password. Tapos, punta tayo dito sa admin. Tayo na nasa admin lang ang makakita nito. Okay? So, dito tayo sa payroll system. Makikita mo dito sa preview ngayon 28 open. Makikita mo dito yung mga report, pero ngayon wala kang makikita kasi walang out. So ano ang gusto nating i-confirm? Yung total na pumasok. O dito time, edit time, pwede rin dito, pwede rin dito. Makikita natin yung mga event, yung mga nangyayari sa ating attendance. Okay? Click natin itong total time daily inside. So, wala. Bakit wala? Wala. Bakit wala? Dito sa total, meron. Walang nagpapakita dito kasi walang mai-automatic o i-generate ng system natin kung ilang oras pumasok si Abel. O kasi wala pa siyang time out. Naiintindihan ba natin yon? Kasi total time daily inside. Wala pa. Kasi nga, in pa lang yung nangyari. Ganon din dito sa total time inside. In lang ang nangyari kaya wala pang total time inside. So, pagka-edit natin naman, edit time, ay makikita natin yung time kasi merong in pero walang out. Okay?
ganito siya, oh. Nag-end siya ng 2:51:02 PM ng October 28. So pag nag-out yan, malalaman natin dito sa total time daily at total time inside, ilang oras siyang pumasok sa loob ng araw na yan, sa isang araw na yan. Okay? So dito rin yung search. Yan. Para makita natin. So ganun lang naman ang gagawin natin dito sa attendance. Click natin ito, piliin natin yung ating staff, in, out, ganun. Halimbawa dito ngayon, piliin natin si Abel, tapos mag-out na siya, out. Click natin yan. O, diba? Tapos balik tayo sa admin. Tingnan natin kung merong total time. So punta tayo sa admin, payroll system, click natin ito. Meron na tayong makikitang record, oh. Walang total time kasi minute lang yung nangyari o kaya ay seconds, di ba? Total inside, yan, oh, tignan ninyo. 2 minutes and 43 seconds yung ipinasok ni Abel sa araw na ito. Di ba? Every seconds nandoon, every minute makikita natin ayon doon sa pagta-time in, pagta-time out ng ating mga staff. Okay? So, pag-edit, ganyan din. Makikita natin dito, mayroong in, out. Pagka ilagay natin dito, halimbawa, baguhin natin ito ng 8. Okay? At baguhin natin dito ng AM. Okay? AM. Turn natin. Ano ang mangyayari? So, click natin itong daily, total time daily inside. Click. Merong 6 hours. Kung alas 7 o alas 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Oh, di ba? Mayroon siyang 6 hours na. Click natin dito. Oh, ganun, 6 hours and 2 minutes 43 seconds. Pagdating dito sa time in, ito, kikita mo dito ay alas 8 ng umaga 51 at nag-out ng 2 PM 53 minutes and 45 seconds. Sa payroll, makikita mo dito yung kanyang payroll ng October. Okay, meron siyang ipinasok. Ito ay ipinasok. Payroll, commission, deduction. Okay? So, ano ang pagkakaiba nito? Itong payroll, 6 hours lang ang kanyang ipinasok. Ang sahod niya ay 120 ayon sa kanyang tawag dito, dun sa kanyang schedule na pagtatrabaho. Halimbawa, per hour, magkano ang per hour niya. Okay? Yan. Meron din tayong deduction. Meron bang nangyaring deduction sa kanya? Papakita niya dito. Okay? So, meron siyang deduction dito. SSS 100, at saka yung PhilHealth 50. Pag-ibig 100. Kaya, yung kanyang 120 na sasahurin, i-minus mo ito 250. Kaya, nag-negative 130. Okay? Ganon din ito. Wala siyang commission. So, ganun lang ang gamit nitong attendance. Connected ito dito sa payroll. Sana ay maliwanag sa inyo at makatulong itong system na ito sa inyong water refilling station business. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay mangyari sanang i-like ninyo, i-subscribe ninyo para mapanood ninyo yung mga bago pang mga video na aking i-upload patungkol sa ating mga negosyo about database or system sa ating mga pagnenegosyo. Okay? At pakishare na din ito sa ating mga kaibigan na mayroong water refilling station na negosyo para magkaroon sila ng ganitong system sa kanilang daily operation.
Alright? Sige, salamat po ng marami at mabuhay kayo. Bye-bye.